Sumali po ang biyaya, awa, habag, gwabala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Sa magandang araw po sa bawat isa. Ang ating paksa ay hinggil po dito sa paksa na patotoo ng isang lalaki na binago ni Jesus Christ. At ito po ay expose those who contradict. ETWC. Pagka kayo nakakita ng ETWC, expose those who contradict. Ito, 1.9 po yan. No? So, tunghayan natin, pakinggan natin yung patotoo ng isang lalaki. Kasi ang termino sa kasulatan is lalaki. Pero tingnan ninyo yung kanyang patotoo dyan kung ano siya. Sige po. Ito si Pastor Leo, ako po ay from Fishers of Men City Church, Batangas. Ito ako, umamin ako sa nanay ko, bakla talaga ako. So, meron siyang sinabi na bakla siya. Sa kasulatan kasi, yung salitang bakla, wala ko kang mababasa eh. Wala. Okay, itutuloy muna natin. Siyempre, bother ko siya. Sabi niya, sige, okay na yan, huwag ka na masusot damit babae ha. Sabi, so yun, nag-continue po yun. Pero si Mama, lagi niya akong dinadala sa simbahan. And during that time po, nung second year high school po ako, I still remember, nung nakapalda po ako, naka-heels po ako, nagsisign po ako sa bahay. Kasama nagsisign po ako, lumapit po yung mama ko sa akin, hinawakan ako sa ulo, sabi niya, Jesus said! Until nung nag-college po ako, nag-struggle po ako sa pananampalataya, and then bumalik po ako sa dating buhay na iniwan ko na. So I started, yun na po, nagdamit babae na ako, nagpahaba na ako ng buhok, and then pasok po ako sa school, naka-dress po, just to fill the void in my heart. Naghanap ako ng someone na mag-feel in ng love and care sa akin. So that's also the time I entered homosexual relationship. And then po, after po ng sexual encounters, parang may kinuha sila sa akin. Yung feeling na parang butas ako, yung feeling na parang empty ako, and then sabi ko, Lord, hindi ito yung plano sa akin. Alam ko na may plano ka pa sa akin. And then, from that year on, sabi ko, ito na tinatawag na ako ng Panginoon. Nag-encounter po ako for the second time around. Nag-retreat po ako. Alam po ng retreat, iyak na lang po ako nag-iyak. Kasi nung time na retreat, sabi ko, Lord, grabe kang ako mahal. Na pinapatawad mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Amen, na namatay ka para sa akin. Sabi ko, Lord, walang nagmahal sa akin ng ganun. God showed mercy on me, so that Christ Jesus could use me as a prime example of His great patience even to the worst sinners, that they too may realize and believe in Him. Maganda ho yung patotoo niya kung ikaw ay nasa isang laman o panglaman. Siyempre, madadala ka dahil laman ka eh. Kasi yung nagsasalita naman, laman din ho eh. Wala ho namang espiritu. Una, totoo ba na yung Panginoon o yung Diyos niya na Jesus Christ, yun po yung binago ba talaga ho siya? Para namang hindi eh. Kasi makikita niyo ho yung kanyang kilos na kung talagang ikaw ay binago, dapat maging isa kang talagang lalaki, mukhang hindi naman So, una, wala hong Jesus Christ na magbabago sa tao. Kasi ito ay inimbentong pangalan ng mga relihiyon, kaya walang kakayahan itong Jesus Christ na magbago sa isang tao. Ang may kakayahan, walang iba kundi si Abay Hawa. Yan. Kasi pagka sinabing binago ka, at sinasabi nga ho doon sa pangalawang Korinto 5:17, sabi diyan, kaya po ang sino man ay na kay Kristo, yung Kristo na nakitulad sa tao noong unang siglo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging bago. Sabihin, bago ka na. Oo, hindi na yung malamya ka, kasi bago ka na eh. Diba? Kung ikaw sabi nga nung isang pastor o isang mangaral, meron daw talagang ipinanganak na bakla, may ipinanganak na tomboy, na wala ka namang mababasa. So, ibig sabihin lamang, kahit sinong tao pwedeng magpatotoo na binago siya
sinasabi nga lang natin, yung bang patotoo mo, totoo. Baka patotoo mo lang yan, hindi katulad nung patotoo ng banal na kasulatan. Ano? Sa kasulatan, pagka ikaw ay binago, bago ka. Yung dati mo, wala na. Miski doon sa pagsasalita mo, miski doon sa kilos mo, dapat wala na yun. Hindi ko ba? At saka sabi ko nga hindi ho makapagbabago ito. Itong pangalang ito na Jesus Christ, hindi makapagbabago ng buhay ng isang tao. Dati ko rin ginamit ito, pero hindi man ako nabago. Isa lang ang nakapagpabago sa akin at yun ang pangalan ni Abay Hawa. No? So kung sukatan ng kasulatan na sinasabi niya, nagpapatotoo na siya isang pastor, hindi ho lahat ng pastor nangangaral ng salita ni Abay Hawa. Tatandaan ho natin yan. Meron ding ministro ang si Satanas o yung laman. Ano? So ito'y para doon sa mga makakapanood nito. Pag sinabing binago ka, dapat magmula doon sa iyong kilos, pananalita, dapat bago. Bago ka nga Di ba? Hindi na yung malamya, malambot. Hindi na. Bago ka na nga Ngayon, pagka mayroong magko-question, na hindi na maalis yung pagiging malambot or malamya mo, ibig sabihin, hindi ka pa talaga binago. So, yun lamang po hindi ko ginamit yung word na bakla kasi wala naman sa kasulatan yan. Kaya ang nilagay ko dyan na title is patotoo ng isang lalaki na binago ni Jesus Christ. At yun ang sinasabi niya. So, exposed those who contradict. Maraming pong salamat. Ito ay ilan lamang sa ating i-expose. Maraming pong salamat. Magandang araw po sa bawat isa.